everyone! Welcome back to my channel. I'm Zia May. So for today's video is another haul. Yun. So, ayun nga. Meron na naman akong haul number 222. Pero itong mga pinamili ko, guys, hindi ko sila minsanan binili kasi hindi ko naman carry on. So, binili ko sila ng the whole month of September. Yung iba din sa online store, tapos yung iba sa SM. Yung mga prices ng products, ilalagay ko din sa description box, okay? Pero sasabihin ko na rin yung mga merong, yung mga naalala ko or yung merong mga tag dito. So, una, dun sa online shop na JS Sizzle, yun. Yun. Sa online shop na yun, so, ilalagay ko yung kanyang link sa description box. Yun, mag-order kayo sa kanya. Ang gaganda ng mga makeups niya and everything. So, ang una kong pinurchase sa kanya is itong ColourPop. Yun. Ayan. ColourPop Ultra Matte. Ito ang shade na kinuha ko is Clueless. Okay. Itong Clueless, ang dupe niya sa Kylie is yung Cozy K. Ayan siya. Ayan siya, guys. Actually, pasensya na ulit sa nails ko, hindi pa ako nakapag-ayos. Na-try ko na siya ilang beses na. And, kung gusto nyo ng Cozy K, na parang carry sa bulsa, ayun, bumili kayo ng Clueless. And, ayun nga, ang ColourPop, eto, sasabihin ko na rin yung review, slightly na review. Yung ColourPop sa lips, siguro, maglagay muna kayo ng lip balm sa bibig bago kayo maglagay ng anything na matte. Yun. Actually, kahit din sa Kylie or kahit din sa basta matte lipsticks, maglagay kayo ng lip balm para hindi siya ganun ka dry, ganun. Walang lip balm na try ko, medyo nag-ano-ano din dito. Ang hirap niyang tanggalin sa lips kapag wala kang lip balm. Kaya mas okay pa rin yung lip balm. Tapos kumakapit siya. Talaga. And then, yung pangalawa kong binili kay JS Sizzle is itong W7 Lightly Toasted. Yan. So, again, guys, dupe siya ng Naked Palette. Yun. Kung makikita nyo dito sa loob, ayan siya. So, parang meron din siyang applicator. Ayan. Dupe siya ng Naked. Alam ko yung original na Naked 1. Tapos, meron akong nabasa na review. Bago ko to bilhin, kasi binili ko siya for only 500 pesos. O, i-compare mo siya sa Naked Palette. Pag bumili ka Naked Palette, around 2,500, 2,800, 2,900, 3,000 to 3,000 yan. Meron akong nakapanood na review sa YouTube. Yung half ng face niya is yung high-end, yung Naked. Tapos yung half ng face niya is ito. Tapos ang review nila, parehas lang din ng color. Kaso nga lang, ay pati yung, hindi ko na matandaan kung parang mas, tawag dito, pigmented yung Naked. So, ayan ang kanyang swatch. And then, yung pangatlo binili ko sa kanya is ito. Yay! I'm so happy! Yung Sculpt and Blend 2. Ayan. Mawawasan nyo sa aking mga previous makeup tutorial videos. Yun, iilan lang talaga yung ginagamit kong brushes. Bago ko siya binili, tumingin muna ako ng mga reviews. Yun. So, mura siya kasi 10 pieces, tapos 1 ko siya nabili. Meron siyang flat top buffing brush, tapered face blending brush, tapered contour brush, precision blush brush, meron siyang angled face shader brush, small deluxe blending brush, small round blending brush, large shader brush, nose contour, precision detailer brush. Yun. So, hindi ko pa alam kung paano sila gamitin. Pero, ayun nga, siguro manonood na lang din ako ng mga ibang videos para alam ko kung saan ito ginagamit. Pero ito, alam ko naman to kung para saan. And yung mga iba, alam ko kung para saan. So, yun guys. Actually, ginamit ko na rin siya. Pero yung ilan lang dito sa aking eyes. And then, ito yung binili ko sa Victoria Cafe. Yung link ng pinagbilan ko is lalagay ko na lang sa description box. Yung Victoria Cafe kasi dito guys sa aming base is para siyang, ayun nga, sa pangalan niya, para siyang cafe talaga na yun, pwede kang kumain and everything, yung drinks, ganon. Yun. Tapos, yung nagbebenta din sila nito. So, itong binili ko, nakita ko kasi pinost nila to sa Facebook. And then, ayan, yung Jordana. Yan, kinuha ko siya sa shade na Cherry Cobbler and Cream Broody. Actually, ito,
Itong cherry cobbler yung suot ko ngayon. And, eto muna, isa-swatch ko siya muna. Ang price pala niya is 300 each. Tapos, ito yung kanyang swatch. So, yung pagka-red niya, ito yung pagka-red niya, medyo hindi siya deep red, pa siyang bright red, ganyan. Tapos, itong cream brulee, ito kinuha ko to kasi, again, dupe siya ng Coco K. Review lang to ha, kasi balak ko rin magkaroon ng separate video para sa mga ito. So, dalawa pa lang kasi yung shade na meron ako. Ayun, ang ano niya is very drying siya, kaya yun nga, tip ulit, maglagay muna kayo ng lip balm bago maglagay ng mga lipstick na matte. Tapos, long lasting sobra, kanina pa to, actually kanina pa mga ilang oras na rin, mga 5 hours, 6 hours, ganyan, tapos kumain na rin ako at lahat-lahat, hindi siya na tatanggal. Pero tatanggal yun dito, yan, yun, tapos yun ko na lang, niretouch ko na lang. Pero yun nga, maganda siya, medyo drying siya sa lips, yun. Pero, okay na, kaya na rin sa presyo niya. Tapos, ayan, no, isang swatch lang to, napaka-pigmented. Yun, guys. And then, ito yung binili ko, yung, ayan, Miracle Cream. Lily's Touch Miracle Cream. So, actually, pangalawa ko na siya. Pagkatapos ko dun sa Zane Skin, tinry ko naman itong Lily's Touch kasi nga, since na nakapag-peel na ako. Nagawa ko rin to ng separate review kasi na-try ko na siya for 1 month and a half. So, itong jar na to, pwede mo siya magamit ng 1 and a half month to 2 months. Yon. Sobrang ganda niya kasi pag nilagay mo siya, kaya ayaw mo ang makeup, parang meron na siyang powder finish na ano, tapos parang nakakaputi ganon. Again, gagawa ako ng separate video dito. Pero papakita ko na rin sa inyo yung kanyang consistency or yung parang kung ano itsura ng cream. Ayan, pag open mo ng product, meron siyang ganito. Ayan. And then, ayan siya. Ayan. Na-zoom in ko ba? Ayan siya. Ganyan siya. Ito siya. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Powder finish. Maganda siya. Kasi hindi naman ako bibili ulit kung hindi siya maganda. Routine, ito lang talagang ginagamit ko. Kunyari, pag hindi ako film or hindi kami aalis, kasi hindi ako mag-makeup, ito lang ginagamit ko. Pwede daw gamitin to twice a day, isa sa pag umaga or pag aalis ka, and isa bago ka matulog. Ito yung mga binili ko sa SM. Una, itong blending sponge, alam ko sa BYS to. Ayan, medyo madumi na kasi nagamit ko na siya. Nilagay ko lang ulit sa lalagyanan. Ang price niya is 299 pesos. Ayun, ang ganda niya nung ginanon ko ng sponge. Talaga, pak, ganun. Ayun nga, makikita nyo, ilalink ko yung sa description box yung tutorial ko ng Everyday Casual Red Lip Makeup Tutorial. And then, yung isa ko pang pinurchase is itong Nichido Eye Contour Pencil. Basta ang alam ko dito, bumili lang talaga ako ng black eyeliner. Black eyeliner lang, best. Ayan siya. Ito is 80 pesos. Yan. Sa Nichido. Ito, ang last na sinurchase ko sa SM is yung Elias na false eyelashes. Nabili ko siya ng 198. So, ayun lang guys. Lahat ng mga pamili ko and yung mga prices nila is nandito sa description box below. Tapos, yung mga sinabi ko sa inyong tutorial or reviews nasa description box. So, yun guys. Thank you for watching this video and sana nag-enjoy kayo. So, itong mga shinare kong products abot kaya sila, hindi sila high-end. Tapos, meron pa nga ako mga suggest na mga dupe ng ganitong brand. Huwag niyo kakalimutan i-like kung gusto itong video, ng ganitong eksenang video. And, mag-comment kayo sa baba kung ano pa ba yung mga magagandang products na abot kaya at magaganda para sa susunod na pumunta ako ng SM, may idea na ako kung ano yung mga bibiling ko. Yun guys, thank you for watching this video and don't forget to subscribe ha. God bless. See you on my next video. Bye!